Kasayang nasa 140 million pesos ang halaga ng napinsala sa agrikultura dahil sa bagyong Ineng. Kabilang dyan ang ekta-ektaryang sakahan sa Badok sa Ilocos Norte. Apektado rin pati ang mga taniman ng gulay. May report si Chino Gaston. Nilamon na ng umabaw na ilog ang 10 hektaryang sakahan sa bayan ng Badok. Nang humupa ang tubig, tumambad ang mga nasirang pananim. Ayon sa isang residente, lampas tao raw noon ang level ng tubig sa sakahan. Nababahala palalo ang mga residente na baka abutin din ng tubig ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Wala sir, walang paglipatan eh. Kaya kung pwede sana, mag-request kami na malagyan ng spar dike. Sa loob ng 3 araw, target ng National Grid Corporation of the Philippines sa Region 1 na maibalik ang supply ng kuryente sa buong Ilocos Norte. Sa kasagsagan kasi ng bagyo, bumagsak ang tore ng kuryente. Sa ilang larawan, makikita pa ang isang lineman na nakalublob sa baha. Our best, exerting all our efforts para ma-shorten yung target na yon. So one of yung mga proseso na ginagawa namin is naka 24-hour shifting na kami ngayon. Sa Bangged Abra, nagkabitak-bitak ang pader at sahig ng isang bahay kasunod ng pagbayo ng bagyong Ineng. Nawasak din ang isang balon sa likod ng bahay. Agad namang nilinis ng mga residente ang gumuhong lupa. Ayon sa DENR, lubhang delikado na ang bahay para tirhan. Maliban dito, 4 na bahay pa ang pinangangambahang tuluyang masira dahil sa lakas ng ulan. Sa Pangasinan, nagsimula ng magpakawala ng tubig ang San Roque Dam sa bayan ng San Manuel. Bahagi raw ito ng kanilang precautionary measures para maiwasan ng matinding baha sakaling umapaw ang dam dahil sa pag-ulan. The water level kept on increasing. No? So to balance that or to preempt the sudden increase of water level, nag-instruct sila ng release ng tubig. Sa bayan naman ng Kalasyaw, umapaw na ang ilang ilog. 10 barangay ang ngayoy apektado ng baha. Hindi rin madaanan ng ilang kalsada. Kung sakali, handa naman daw mga residente na lumikas kung lalala ang baha. Sa datos ng Department of Agriculture, nasa 140 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura na iniwan ng bagyong Ineng. 80 milyon sa palay, 29 na milyon sa mais at 28 milyon naman sa mga gulay at iba pang high-value crops. Ayon sa ahensya, habang hirap pa sa pag-angkat ng gulay mula sa Benguet, pwede raw alternatibong mapagkukunan ng upland vegetables ang Nueva Vizcaya. Chino Gaston, GMA News.